Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapuso. Ako po si Clara at muli niyo akong samahan dito sa Pusong Sugatan Stories, kung saan bawat tibok ay may kwento. Ito ay isang kwento tungkol sa isang pangakong binitawan sa harap ng kamatayan at isang pag-ibig na isinilang mula sa abo ng pighati. Paano kung ang taong dumating para punasan ang iyong mga luha ay ang anino ng nakaraang pilit mong tinatakasan? Patay na ang anak mo, Mara. Nagising si Mara sa malakas na boses sa kabilang linya. Kumalabog ang kanyang dibdib. Pilit niyang dinig ang mga salita, pero ayaw tanggapin ng utak niya. Hindi, hindi totoo. Namatay si Eli sa isang aksidente. Para siyang nabingi. Ang tunog ng kanyang paghinga, ang pintig ng puso niya, lahat ay tila nawala. Tanging katahimikan ang bumalot sa kanya, malalim at nakakabingi. Ang kamay niya, kusang dumapo sa kanyang tiyan. 4 na buwan. 4 na buwan na lang, makakasama na nila si Ellie. Bakit? Paano? Ang mga tanong ay pumipilipit sa kanyang lalamunan, pero walang tunog na lumabas. Sa burol, ang kanyang mundo ay lumulutang. Hindi niya maramdaman ang sahig, ang lamig ng kamay ni Ellie sa kabaong, parang yelo. Hindi ito ang Ellie niya. Ang Ellie na nangakong yayakapin siya gabi-gabi. Ang Ellie na yayakapin ang anak nila. Naku, kawawa naman si Mara. Buntis pa man din. Oo nga, baka malas yan. Dati na kasing may relasyon si Ellie, di ba? Kay Elena? Narinig niya ang mga bulungan. Masakit. Mas masakit pa sa panaginip na paulit-ulit niyang nakikita si Ellie nang ngumingiti at kumakaway, papalayo. Malas? Siya ba ang malas? Niyakap niya ang sarili at ang kamay niya'y muling dumapo sa kanyang tiyan, mas mahigpit ngayon. Ito ang tanging buhay na natitira sa kanya. Pagkatapos ng ilang araw o linggo, hindi na niya alam. Dumating si Noel, ang kambal ni Ellie. Mas tahimik, mas matipuno, at ang mga matay may malalim na pighati. Sa harap ng kabaong ni Ellie, habang umaalingaw-ngaw ang tunog ng mga dasal, tumayo si Noel. Tiningnan niya si Mara, direktang-direkta, walang emosyon. Ako na ang bahala, sabi niya. Isang pangako. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin, pero sa gitna ng lahat ng gulo, ang mga salitang iyon ay parang maligamgam na tubig na ibinuhos sa kanyang nanlalamig na puso. Isang pangako mula sa anino ng Ellie. Ngunit kinagabihan, habang nakatayo si Mara sa madilim na sulok ng sala, narinig niya ang boses ni Aling Rosario, ina ni Ellie at Noel. Nag-aalala at may halong galit. Anong ginagawa ng babaeng yan dito, Noel? Anong ginagawa ng babaeng yan dito, Noel? Nagulat si Mara sa boses ni Aling Rosario, matalas at puno ng pagtataka, na tila ba hindi niya kilala si Mara. Nakatingin ang matanda kay Noel, hindi man lang binabalingan si Mara. Ramdam ni Mara ang kirot sa puso, para siyang multo sa sariling buhay niya. Lumapit si Noel, dahan-dahan. Si Mara po iyan, inay, ang girlfriend ni Eli at ang ina ng apo ninyo. Marahan ang boses ni Noel, ngunit may diin sa bawat salita. Dito na po siya titira. Pangako ko po kay Eli na aalagaan ko sila. Umayos ng upo si Aling Rosario, humawak sa kanyang dibdib. Pangako? Bulong niya tumingin kay Mara. Ngunit ang tingin ay hindi pagtanggap, kundi pagdududa. Bakit? Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Mga tao, iyon na naman. Tila ba ang buong buhay ni Mara ay umiikot na lang sa sasabihin ng iba. Ramdam niya ang paglamig ng paligid. Kinabukasan, lumipat si Mara sa silid na inihanda para sa kanila ni Ellie. Mayroon pa ring hindi nakabit na kurtina sa bintana at ang lumang aparador ay may mga damit pa rin ni Ellie na nakasabit. Bawat sulok ng silid ay nagpapaalala sa isang pangarap na nawala. Ang tahimik na silid ay mas nagpaparamdam sa kanya ng kalungkutan. Para siyang dayuhan
Sa bahay na ito, hindi nagsasalita si Aling Rosario kay Mara, maliban sa mga utos na parang hangin lang kung ibulong. Kapag nakikita siya ng matanda, madalas ay iiling lang ito o kaya'y bubulong ng pangalan ni Eli na parang sinisisi siya sa pagkawala nito. Isang hapon, habang nagwawalis si Mara sa bakuran, may kumatok. Si Elena. Nakangiti, ngunit ang mga matay may kakaibang kinang. Kumusta, Mara? Balita ko, dito ka na raw titira sa mga Ramos? Ang boses ni Elena ay matamis, pero tila may lason sa dulo. Wow, ang praktikal naman. Kasi, alam mo na, Eli is gone, pero may anak kayo. Dapat lang sigurong may mag-alaga sa inyo. Napakuyom ang kamao ni Mara. Praktikal? Hindi ba niya nakikita ang sakit niya? Ang bigat ng kanyang sitwasyon. Salamat, Elena. Pilit niyang ngumiti. Umupo si Elena sa silya, tila sa kanya ang bahay. Alam mo, Mara, ang hirap ng buhay ngayon. Kaya tama lang yan. Malaki ang utang na loob ng mga Ramos sa pamilya namin. Kaya nga, I'm always here to help, lalo na kay Noel. Tumingin siya sa paligid, hinahanap si Noel. Nasaan ba si Noel? Gusto ko lang kasing kumustahin. Malaki ang responsibilidad niya ngayon. Gabi na. Hindi makatulog si Mara. Pakiramdam niya ay lalong lumalala ang paglilihi niya sa loob ng bahay na ito. Ang pagduduwal ay nagtuloy-tuloy. Hinawakan niya ang tiyan. Pasensya na, anak. Bulong niya. Kinabukasan, pagbukas niya ng pinto, may nakita siyang baso ng salabat, mainit at umuusok, sa labas. Walang nakita si Mara, ngunit alam niyang si Noel ang naglagay doon. Isang maliit na kilos, ngunit nagbigay ng kaunting init sa puso niyang nanlalamig. Ngunit ang init na yon ay muling nilamon ng takot. Pagdaan niya sa salas, narinig niya ang boses ni Aling Rosario sa kusina, matalim at nag-aalala. Hindi habang buhay ay aalagaan mo ang asawa't anak ng iba, Noel. May sarili kang buhay. Paano na si Elena? Umuugong sa pandinig ni Mara ang tanong ni Aling Rosario. Paano na si Elena? Paulit-ulit iyon. Parang sirang plaka. May sariling buhay si Noel. Totoo. Pero paano naman siya? Ang anak ni Eli? Naramdaman na naman niya ang kirot sa kanyang puso. Isang araw, habang naglalakad siya papunta sa palengke upang bumili ng kaunting gulay para sa bahay, nadaanan niya ang karinderya ni Aling Nena. Naroon si Elena, nakikipagkwentuhan sa ilang kapitbahay. Nang makita siya, biglang huminto ang tawanan. Tumingin sila kay Mara at pagtalikod niya, narinig niya ang boses ni Elena. Kawawa nga naman si Noel. Lahat na lang sa kanya. Ang daming babayarin sa ospital ni Tita Rosario. Tapos ngayon, may dagdag na alagain pa. Kaya nga, sabi ng isa, sana naman ay tumutulong din ang iba. Napakagatlabi si Mara. Gusto niyang humarap at magpaliwanag, ngunit alam niyang wala siyang laban sa mga bulungan. Masakit. Para siyang pinupukpok ng maliliit na bato, paulit-ulit. Alagain. Iyon ang tingin nila sa kanya. Pag-uwi, napansin ni Mara ang damo sa bakuran na napakataas ako na. Walang kibo siyang kumuha ng itak at nagsimulang maglinis. Kung alagain siya, ipapakita niyang may silbi pa rin siya. Nagpatuloy siya hanggang sa manakit ang kanyang likod. Ginagawa niya ang lahat ng kaya niya, mula sa paglilinis hanggang sa pagluluto. Kahit na ang Aling Rosario ay hindi pa rin siya kinakausap ng direkta. Nagdaan ang mga araw. Isang umaga, nang balak niyang linisin ang maliit na gulayan sa gilid ng bahay, nakita niya ang isang pares ng bota ni Noel sa labas ng pintuan. Putik na putik. Malamang, galing sa bukid. Pero, parang bago lang ang putik. Tiningnan niya ang gulayan. Malinis na. Hindi na kasing taas ng dati ang damo. Napangiti si Mara. Alam niya. Alam niyang si Noel ang gumawa. Tahimik lang. Walang sinasabi. Pero naroon. Gumagawa para sa kanya.
nagkaroon siya ng kaunting kapayapaan sa puso. May isang tao pa rin palang nagmamalasakit sa kanya kahit sa gitna ng lahat ng paninisi. Sa loob ng kanyang silid, sa ibabaw ng maliit na mesita, nandoon ang luma ngunit makintab na relo ni Eli. Ito ang pinakahuling regalo nito bago sila magpakasal at ito lang ang tanging bagay na pilit niyang pinanghahawakan mula sa dating buhay. Madalas niya itong hipuin, damhin ang lamig ng bakal at ang bigat ng alaala. Para sa kanya, iyon ang puso ni Eli na patuloy na tumitibok. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit, bigla siyang kinabahan. Hinanap niya ang relo sa mesita. Wala. Sa ibabaw ng unan, wala. Sa ilalim ng mga damit sa aparador, wala rin. Nagpabalik-balik siya sa silid, mabilis na ang tibok ng puso. Nagpawis ang kanyang palad. Imposible. Hindi niya pwedeng mawala iyon. Ang tanging bagay na may halaga. Habang abala siya sa paghahanap, biglang bumukas ang pinto. Si Aling Rosario nakatingin sa kanya ng matalim. Sumunod sa likod niya si Elena. Nakangisi ng bahagya. Hindi niya ito napansin agad. Saan mo dinala ang relo ni Eli? Tanong ni Aling Rosario. Ang boses ay parang kidlat sa gitna ng katahimikan. Iyon na lang ang natitirang alaala namin sa kanya. Saan mo dinala ang relo ni Eli? Iyon na lang ang natitirang alaala namin sa kanya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Tumulo ang luha ni Mara. Ang lamig ng mga salita ni Aling Rosario. Ang akusasyon. Parang sinasaksak ang kanyang puso. Hindi na niya narinig ang sarili niyang paghinga. Inay, hindi ko po kinuha yon. Humikbi siya. Wala po akong kinalaman. Iyon din po ang tanging alaala ko kay Eli. Nilapitan siya ni Aling Rosario, ang mga matay matalim. Bakit nawawala? Kayo lang ang nandito sa silid na ito. Tumingin si Mara kay Elena na nakatayo sa likod ni Aling Rosario. May kakaibang ngiti sa mga labi nito. Isang ngiti ng panalo. Tita, baka naman po naipit lang. Kunwari nag-aalala si Elena. Ngunit ang boses ay sadyang malakas. O baka naman, naibenta na? Elena. Isang malakas na boses ang pumutol sa tensyon. Si Noel. Nakatayo siya sa pintuan, ang mga matay nagbabaga. Lumapit si Noel kay Aling Rosario. Inay, hindi po kukunin ni Mara ang relo. Alam ko po yon. Tumingin siya kay Mara. Ang mga matay nagbibigay ng kakaibang pahiwatig. Tila naniniwala sa kanya. Tila sinasabing huwag siyang matakot. Pero nawawala Noel. Hindi ko maintindihan. Nalilito si Aling Rosario. Huminga ng malalim si Noel. Hahanapin po natin, Inay. Dahan-dahan, sinuri niya ang bawat sulok ng silid. Sumilip sa ilalim ng kama, sa likod ng aparador. Pagkatapos ay lumabas siya ng silid at tumungo sa sala. Sinundan sila ni Mara, Aling Rosario at Elena. Naglakad si Noel papunta sa lumang cabinet sa tabi ng bintana. Dahan-dahan siyang yumuko at sinilip ang ilalim nito. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na pagtibok ng puso ni Mara. Maya-maya, umunat si Noel. Hawak niya ang relo ni Eli. Narito po, Inay, naipit sa ilalim ng cabinet. Tiningnan niya ang relo. Pagkatapos ay tiningnan si Elena. Isang mabilis na sulyap. Isang tingin na punong-puno ng pagdududa. Biglang namutla si Elena. Hindi nagsalita si Aling Rosario, ngunit kitang-kita ang gulat sa kanyang mukha. Lumapit siya kay Noel at kinuha ang relo. Salamat anak, bulong niya. Nang matapos ang lahat at naglaho na si Elena, lumapit si Noel kay Mara. Inabot niya ang relo. Alam kong hindi mo gagawin, sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay. Alam kong hindi mo magagawang ibenta ang alaala ni Eli. Ang mga salitang iyon ay pumasok sa puso ni Mara, nagdala ng kaunting ginhawa sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Ngunit may isang bagay na hindi nakita si Mara.
Habang kinukuha ni Noel ang relo, napansin niya ang isang maliit, makintab na kuyaw biket sa ilalim ng cabinet. Kuyaw na tila pamilyar, tila nakita na niya sa damit ni Elena. Lihim niya itong pinulot. "Noel, halika rito." Narinig nila ang boses ni Aling Rosario. Lumapit ang doktor. Ang mukha ng doktor ay malungkot. "Tita Rosario, kailangan niyo po ng higit na pahinga. Ang puso niyo po ay nanghihina. Kailangan niyo ng mahinahon na paligid." Tumango si Noel. "Kailangan niyo ng mag-alaga sa inyo, tita." Bulong ni Elena. Biglang sumulpot mula sa kung saan. "Nandito lang po ako palagi." "Kailangan niyo ng mag-alaga sa inyo, tita. Nandito lang po ako palagi." Narinig ni Mara ang boses ni Elena. Tila musika sa pandinig ni Aling Rosario. Ngunit parang ingay sa kanya. Nagdududa siya sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Elena. Ang kuyaw. Hindi siya makalimot. Naghanda ang buong barangay para sa taunang piyesta. Ang tunog ng musika mula sa plaza ay umaabot hanggang sa bukid. Sa kabila ng lahat, may kakaibang saya pa rin ang mga tao. Ngunit kay Mara, ang ingay ay parang dagdag na pasan sa dibdib. Ayaw niyang lumabas. Ayaw niyang makita ng mga tao. Ngunit kinailangan niyang tumulong sa paghahanda ng pagkain sa simbahan para sa mga bisita. Ito ay isang tradisyon. Hindi siya maaaring tumanggi. Habang abala siya sa pagbabalat ng patatas kasama ang ibang kababaihan, dumating si Elena. Nakaayos, nakangiti. "Mara, marunong ka bang magluto ng adobong manok? Mukhang hindi ka sanay sa mga ganitong gawain, ah." Ngumiti siya, ngunit ang mga matay mapanuri. "Baka naman gusto mo nang umuwi at magpahinga? Mahirap kapag buntis. Baka mahirapan ka lang sa guardianship ng anak mo kung sakali." Narinig ng ilang matatandang babae sa paligid ang sinabi ni Elena. Nagtinginan sila. Kumuyom ang kamao ni Mara. Guardianship? Sino siya para pagdudahan ang kakayahan niya bilang ina? Hindi pa man siya nakakasagot, sinadya ni Elena na makabanggaan siya. Tumapon ang isang palayok ng sarsa ng adobo sa tapis ni Mara. "Ay, pasensya na Mara. Hindi ko sinasadya." Sigaw ni Elena. Ngunit ang mga matay may bahid ng pagtawa. "Ang clumsy mo talaga. Look what you've done." Napatingin sa kanya ang lahat. Ang ilan ay nagulat. Ang iba'y nagbulungan. Gustong umiyak ni Mara. Gusto niyang tumakbo palayo. Ang init ng sarsa sa kanyang tapis ay hindi kasing init ng kahihiyang nararamdaman niya. Ngunit sa halip na bumigay, huminga siya ng malalim. Dahan-dahan, kinuha niya ang basahan at pinunasan ng sarsa. Tumingin siya kay Elena at pagkatapos ay sa mga matatandang nakatingin sa kanya. "Okay lang po, Elena," sabi niya, malumanay ngunit may diin. Ang sarsa ay pwedeng punasan, pero ang pagiging mabuting tao, hindi po yun madumi. Hindi po yan matatapon basta-basta. Naging tahimik ang paligid. Ang ibang kababaihan ay tumingin kay Elena. May kakaibang tingin sa kanilang mga mata. Si Elena ay biglang nawalan ng imik. Tama nga si Ineng. Bulong ng isang matandang babae, si Aling Nena. Nilapitan niya si Mara, inabutan ng malinis na tela at hinaplos ang likod. "Hayaan mo siya, iha. Ang mahalaga ay ang konsensya mo. Malinis." Nagkaroon ng munting panalo si Mara. Pero nasaan si Noel? Wala siya. Hindi niya ito nakita maghapon. Kinagabihan, habang patapos na ang piyesta, isang lalaki ang lumapit kay Aling Rosario. "Tita Rosario, narinig ko po, ibebenta raw ni Noel ang isang bahagi ng lupa ninyo." "Tita Rosario, narinig ko po, ibebenta raw ni Noel ang isang bahagi ng lupa ninyo?" Narinig ni Mara ang usapan. Bumalik na si Aling Rosario mula sa pagdarasal sa simbahan at ang mukha niya'y nagbago. Mula sa pagiging kalmado, naging galit at pagdududa, lalong lumamig ang pakiramdam sa bahay. Pag-uwi ni Noel kinagabihan, sinalubong siya ng nag-aalalang tingin ni Mara at ng matalim na titig ni Aling Rosario. "Noel,
Ano itong naririnig ko? Ibebenta mo raw ang lupa? Diretsang tanong ni Aling Rosario. Ang boses ay nanginig sa pagpigil ng emosyon. Ang lupang pamana pa ng iyong ama? Bakit hindi ko alam? Huminga ng malalim si Noel. Tiningnan niya si Mara na nakayuko ang ulo. Alam niyang narinig din niya ang usapan. Opo, inay, sagot ni Noel. Matatag ang boses. Ang maliit na bahagi lang po sa likod ng bakuran. Hindi po yun ang buong lupain. Pero bakit? Para saan? Muling tanong ni Aling Rosario. May bahid ng paninisi. May sapat naman tayong pangtustos sa ngayon. Hindi mo kailangang gawin yan. Para po sa inyo, inay, sabi ni Noel, tumingin sa kanyang ina. Para po sa gamot nyo at para na rin po sa kanila. Tiningnan niya si Mara at pagkatapos ay bumaling sa tiyan nito. Ayoko pong isipin ni Mara na pabigat siya. Kailangan niya ng pangtustos para sa bata. Para sa kinabukasan nila. Hindi ko po pwedeng ipagkatiwala na lang sa kapalaran. Natigilan si Aling Rosario. Napatingin siya kay Mara na nagulat sa narinig. Hindi niya akalain na ganito ang dahilan ni Noel. Sakripisyo. Iyon ang ginagawa ni Noel. Isang sakripisyong tahimik, walang pasabi. Namuo ang luha sa mga mata ni Mara. Ang sakit ng mga salita ni Elena. Ang paninisi ng mga kapitbahay. Lahat ay biglang gumaan sa kanyang balikat. Si Noel, na akala niya ay simpleng nagtupad lang ng pangako, ay higit pa doon. Pinoprotektahan niya sila. Kahit kapalit ng sarili niyang kapakanan, kahit kapalit ng bahagi ng kanilang mana. Maya-maya, tahimik na lumapit si Mara kay Aling Rosario. Nagdala siya ng mainit na tsa. Inay, tawag niya, malumanay. Uminom po muna kayo. Tumingin si Aling Rosario kay Mara. Ngayon, ang tingin niya ay hindi na puno ng pagdududa o galit. May bahid na ng pag-unawa. Dahan-dahan, kinuha niya ang baso. Salamat, bulong niya. Isang salitang matagal nang hindi niya narinig mula sa biyenan. Isang maliit na salita, ngunit parang malaking bato na nabunot mula sa kanyang dibdib. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lang. Kinabukasan, habang namimili si Mara sa palengke, narinig niya ang dalawang babae na nagbubulungan. Si Elena raw ang nakakita kay Noel, nakausap ang isang real estate agent. Mukhang sadyang sinabi niya sa pinsan nila Aling Rosario. Ang pagtataka ay napalitan ng galit, Elena. Na naman, ano ang tunay na motibo niya? Kinagabihan, biglang dumating si Elena sa bahay, kasama ang isang abogado. Ang mukha nito ay sadyang seryoso. Magandang gabi po, Tita Rosario, Noel. Sabi ni Elena, ang boses ay formal. May importanteng bagay po tayong kailangan pag-usapan. Tungkol po ito sa pagprotekta sa ari-arian ng pamilya at sa karapatan ng guardianship ng magiging anak ni Mara. May importanteng bagay po tayong kailangan pag-usapan. Tungkol po ito sa pagprotekta sa ari-arian ng pamilya at sa karapatan ng guardianship ng magiging anak ni Mara. Tumindig ang balahibo ni Mara. Guardianship. Paulit-ulit na sinasabi ni Elena ang salitang iyon. Parang suntok sa kanyang sikmura. Naramdaman niya ang kamay ni Noel na dahan-dahang humawak sa likod niya, isang senyales ng suporta. Ano ang ibig mong sabihin, Elena? Tanong ni Noel. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng panganib. Ngumiti si Elena. Ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Kasi po, Noel, alam niyo naman, hindi naman po kasal si Mara at Eli. At sa kasamaang palad, wala na si Eli. Kaya po, para hindi mapabayaan ng bata at para na rin po maprotektahan ang ari-arian ng pamilya Ramos, baka kailangan po ng formal na kasunduan sa guardianship. Narinig ko po na may utang na loob kayo sa pamilya namin. Kaya nga po, andito ang abogado namin para tulungan kayo.
Mabilis na tiningnan ni Aling Rosario si Elena. Ang pagbanggit sa utang na loob ay nagpainit sa kanyang ulo. Ngunit bago pa man makasagot si Aling Rosario, nagsalita si Noel. Utang na loob? Tanong ni Noel. May ngisi sa mga labi. Elena, alam mo ba talaga ang buong kwento ng utang na loob na yan? Nagulat si Elena. Hindi niya inaasahan ang tanong na yon. Bakit, Noel? Hindi ba't pinatawad ng papa mo ang papa ko sa kasong pagnanakaw? Dapat tumanaw kayo ng utang na loob. Tumayo si Noel. Ang kanyang aura ay biglang nagbago. Hindi na siya ang tahimik na Noel na laging nagpapahinuhod. Oo, pinatawad. Pero alam mo ba kung magkano ang ninakaw ng papa mo sa papa ko? Halos ikalugi ang buong sakahan. Ang pinatawad ay hindi ibig sabihin na nakalimutan na. At ang utang na loob ay hindi pwedeng gamitin para mangapi ng iba. Naglabas si Noel ng ilang papeles, mga lumang dokumento ng transaksyon at isang lumang kwaderno na may nakasulat na mga detalye. Kinausap ko ang dating katiwala ng papa at nakita ko rin itong kwaderno ni papa. Nandoon ang lahat ng detalye, Elena. Naging puting-puti ang mukha ni Elena. Hindi siya makapagsalita. Ang abogado niya ay nagulat din. At isa pa, patuloy ni Noel, nilabas ang isang maliit na plastic bag. Sa loob ay ang kuyaw. Nakita ko ito sa ilalim ng cabinet, malapit sa relo ni Eli. Ang relo na nawala nung araw na yan. Tiningnan niya si Elena ng matalim. Kilala ko ang mga kuyaw sa damit mo, Elena. Nagulat si Aling Rosario. Humawak siya sa kanyang bibig. Nagpabalik-balik ang tingin niya kay Elena at Noel. Noel, hindi ko alam ang sinasabi mo. Pagtanggi ni Elena, nanginginig ang boses. Lahat ng yan ay kasinungalingan. Hindi kasinungalingan ang mga dokumento, Elena. Sabi ni Noel. Hindi rin kasinungalingan ang alaala ng papa ko. At lalong hindi kasinungalingan ang pag-ibig ko para sa pamilya ko. Hindi ka na parte ng pamilyang ito. Naglakad si Aling Rosario. Dahan-dahan, papalapit kay Elena. Ang mga mata niya ay matalim. Ang pamilya ko ay hindi laruan, Elena. Umalis ka na. Matigas ang boses ng matanda. Lumabas si Elena. Nakayuko ang ulo kasama ang kanyang abogado. Bigo. Talunan. Pagkaalis ni Elena, biglang naramdaman ni Mara ang matinding sakit sa kanyang tiyan. Parang kinukurot. Nanginginig siya. Noel? Inay? Lahat ng matay na pako sa kanya. Masakit, Noel. Ang tiyan ko. Masakit, Noel. Ang tiyan ko. Napaupo si Mara. Hawak ang tiyan. Ang sakit ay parang alon na humahampas. Paulit-ulit. Nagulantang si Noel. Mabilis siyang lumapit. Ang muka'y puno ng pag-aalala. Inay! Mara! Dalhin natin siya sa ospital. Sigaw ni Noel, binuhat si Mara. Hindi na niya inalintana ang bigat. Tanging ang kapakanan ni Mara at ng bata ang nasa isip niya. Sumunod si Aling Rosario. Nanginginig ang mga kamay. Ang galit niya kay Elena ay napalitan ng matinding takot at pangamba. Diyos ko, Panginoon! Bulong niya habang patakbong sumusunod sa labas. Nakarating sila sa ospital ng bayan. Ang bawat sandali sa emergency room ay parang isang oras. Si Mara, namimilipit sa sakit. Si Noel, hawak ang kanyang kamay. Pinipiga ito sa bawat paghilab. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, ngunit ang presensya niya ay nagbigay ng lakas kay Mara. Sa labas ng delivery room, si Aling Rosario ay hindi mapakali. Nakaupo siya, ngunit tumatayo rin agad. Naglalakad pabalik-balik. Nanalangin siya, humihingi ng tawad sa kanyang mga naisip at nasabi, ang apo ni Eli, ang apo nila. Sa loob ng delivery room, pawis na pawis si Mara. Ang bawat pagtulak ay may kasamang sakit, ngunit mas matindi ang kagustuhan niyang makita ang kanyang anak. Hinawakan ni Noel ang kanyang kamay. Ang kanyang muka ay puno ng suporta. Kaya mo yan, Mara. Malapit na. Mahal ko. Nandito lang ako. Bulong niya.
Ang salitang mahal ko ay parang musika sa gitna ng kanyang labis na pagdurusa. Pagkaraan ng mahabang oras ng paghihirap, isang malakas na iyak ang pumuno sa silid. Umiyak si Mara. Umiyak si Noel, isang malusog na sanggol na lalaki. Dahan-dahan, inabot ng nurse ang bata kay Mara. Maliit, kulubot, ngunit puno ng buhay. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagod, lahat ng luha, nawala. Napalitan ng pag-ibig na walang kapantay. Pumasok si Noel, nakangiti, ang mga matay na mamasa. Dahan-dahan niyang kinuha ang sanggol mula sa bisig ni Mara, ang muka ng sanggol. May mga bakas ni Ellie, ngunit may mga bakas din ni Noel. Ngumiti si Noel, isang ngiting totoo, walang halong pighati. Lumabas si Noel mula sa delivery room, bitbit ang sanggol. Lumapit siya kay Aling Rosario. Inay, apo niyo po. Umiyak si Aling Rosario. Nanginginig ang kanyang kamay nang kuhanin ng sanggol. Hinalikan niya ito sa noo at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga luha ay luha ng kaligayahan. Salamat, Panginoon. Salamat. Ipinangalanan nilang Elia ng bata bilang paggunita kay Eli at bilang bagong simula. Ang bagong buhay. Naramdaman ni Mara ang kapayapaan, ang nakaraan, ang mga bulong, ang mga pagdududa, tila naglaho sa pagdating ng munting anghel na ito. Ang mga salita ni Elena tungkol kay Eli ay tila wala ng halaga. Ngunit habang abala ang lahat sa pagdiriwang ng bagong buhay, isang nurse ang lumapit kay Noel. Sir, may bumisita po kanina. Miss Elena ang pangalan. Ayaw po naming papasukin, pero nag-iwan po siya ng isang sobre para kay Ma'am Mara. Sir, may bumisita po kanina. Miss Elena ang pangalan. Ayaw po naming papasukin, pero nag-iwan po siya ng isang sobre para kay Ma'am Mara. Isang sobre? Mula kay Elena? Bumalik ang kaba sa dibdib ni Mara. Hindi pa rin siya makakawala sa anino ng nakaraan. Kinuha ni Noel ang sobre mula sa nurse. Ang kanyang mukha ay seryoso. Dahan-dahan, inabot niya ito kay Mara. Tiningnan ni Mara ang sobre. Pagkatapos ay tiningnan si Noel. Nandoon din si Aling Rosario. Nakatingin din sa sobre. May pag-aalala sa kanyang mga mata. Para silang naghihintay ng bombang sasabog. Huminga ng malalim si Mara. Ano pa ba ang kaya niyang gawin para saktan ako ni Elena? Naisip niya. Walang imik niyang binuksan ang sobre. Sa loob ay hindi sulat, kundi mga litrato. Lumang litrato. Unang litrato. Si Eli, nakangiti, kasama si Elena. Magkaakbay, sa likod ng bahay ng mga Ramos. Pangalawang litrato. Si Eli at Elena, nasa isang beach, nagtatawanan. Mukha silang masaya, mas bata. Pangatlong litrato, isa pang litrato nila, hawak kamay. Para siyang sinampal. Hindi niya alam na may ganoong nakaraan si Eli at Elena. Totoo, hindi niya alam. Ang sakit ay hindi dahil sa selos, kundi dahil sa pakiramdam na may bahagi ng buhay ni Eli na hindi niya alam. Isang bahagi na itinatago sa kanya. Tumingin si Aling Rosario sa mga litrato. Umiling siya. Matagal na yan, Mara. Sabi niya. Malumanay ang boses. Noong bata pa sila, hindi naman naging seryoso. Naghiwalay din agad sila. Naisip ko na po. Sabi ni Mara, ang boses ay mahina. Niyakap niya si Elian at mas may higpit niyang niyakap ang anak niya. Siguro ito ang huling paraan ni Elena para guluhin kami, para lang magtanim ng pagdududa. Tumingin siya kay Noel. Ang mga mata ni Noel ay puno ng pag-unawa. Alam ko, Mara, at hindi na mahalaga ang nakaraan. Ngumiti si Mara. Oo, hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang pamilya niya. Si Noel, si Elian, ang lahat ng pagsubok na pinagdaanan nila ay lalo lang nagpatibay sa kanila. Kinuha ni Aling Rosario ang mga litrato mula sa kamay ni Mara. Dahan-dahan, pinunit niya ito. Isa-isa. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay parang tunog ng paglaya. Tapos na. Ang apo ko ang mahalaga.
sabi ni Aling Rosario, tumingin kay Elian na mahimbing na natutulog sa kandungan ni Mara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Niyakap ni Mara si Aling Rosario. Ngayon, ramdam niya ang tunay na pagmamahal ng isang ina. Tumingin si Noel kay Mara. Ang kanyang mga mata ay nagtatago ng libong salita. Walang anumang pagdududa, walang anumang takot, tanging pagmamahal at pangako. Dahan-dahan, kinuha niya ang kamay ni Mara. Ang kanyang mga daliri ay humawak sa kanya, mahigpit. Ito ang simula. Hinawakan ni Noel ang kamay ni Mara. Ang kanyang mga daliri ay humawak sa kanya, mahigpit. At ang mga matay nagtatago ng libong salita. Isang pangako na hindi na kailangan pang bigkasin. Lumipas ang mga araw, naging linggo, at pagkatapos ay mga buwan. Bumalik ang kapayapaan sa trangka ng mga Ramos. Ang mga bulungan sa barangay ay tuluyan ng nawala. Ang mga tao ay nakita ang katotohanan, ang katatagan ni Mara, ang sakripisyo ni Noel, at ang pagmamahal na pumulupot sa kanilang pamilya. Si Elena ay hindi na muling nagpakita. Ang kanyang mga paninira ay bumalik sa kanya at siya ay nawalan ng mukha sa komunidad. Si Elian ay lumalaki ng malusog at masigla at ang kanyang mga ngiti ay nagdudulot ng kagalakan sa lahat. Madalas siyang kargahin ni Noel, nagtuturo ng mga pangalan ng halaman sa bukid. Si Aling Rosario naman ay malakas na ulit at ang bawat umaga niya ay puno ng pagmamahal para sa kanyang apo at sa kanyang bagong anak na babae, si Mara. Ang dating pagdududa ay napalitan ng paggalang at pagmamahal. Isang hapon, mainit ang sikat ng araw sa Bukidnon. Nagpasya si Noel na dalhin si Mara at Elian sa sementeryo. Sa puntod ni Eli, tahimik silang nakatayo roon. Ang simoy ng hangin ay nagdadala ng amoy ng lupa at sariwang damo. Hawak ni Mara si Elian, habang si Noel ay nakatingin sa lapida ni Eli. Ang katahimikan ay hindi na masakit, kundi payapa. Ito ay katahimikan ng pagtanggap. Dahan-dahan, kinuha ni Noel ang kamay ni Mara. Tiningnan niya ang lapida ni Eli, pagkatapos ay tiningnan si Mara. Ang mga mata niya ay may luha, ngunit may ngiti. Salamat sa pahintulot, kapatid, sabi ni Noel. Ang boses ay malumanay, ngunit malinaw. Isang pagpapaalam, isang pagtanggap, isang paghingi ng basbas. Pagkatapos, binaling niya ang kanyang tingin kay Mara. Ngumiti siya. Mara, alam kong marami tayong pinagdaanan, marami tayong nawala, pero mas marami tayong nakita. Hinawakan niya ang kamay ni Mara at ang kamay ni Elian, pinagsama ang kanilang mga kamay. Handa na akong bumuo ng pamilya. Kasama mo, kasama nating dalawa. Hindi na kailangan ng singsing, hindi na kailangan ng grandeng salita. Ang pagmamahal ni Noel ay nasa bawat kilos, bawat sakripisyo, bawat pangako. Ang kanyang mga mata ay nagsalita ng lahat, na puno ng luha ang mga mata ni Mara, ngunit luha ng kaligayahan. Tumango siya. Oo, Noel, handa ako. Pinulot ni Elian ang isang maliit na bulaklak sa lupa at inabot kay Noel. Ngumiti si Noel, kinuha ang bulaklak at dahan-dahang isinukbit sa buhok ni Mara. Nagkatinginan sila at ang kanilang mga ngiti ay nagsasabi ng lahat. Isang bagong pamilya, binuo sa pagmamahal, pag-asa at sa paggunita sa nakaraan. Nagsimula silang maglakad pabalik habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga burol ng Bukidnon. Ang anino nila ay mahaba, pinagsama-sama. Isang ina, isang ama, at ang kanilang anak, isang bagong bukang liwayway. Lumipas ang ilang taon. Ang bukirin ng mga ramos sa Bukidnon ay lalong yumabong, sumasabay sa paglago ng kanilang pamilya. Ang dating bakas ng pighati ay napalitan na ng sariwang hangin ng pag-asa. Si Elian, na ngayon ay masigla ng bata, ay tumatakbo sa gitna ng mga pananim. Ang kanyang tawanan ay umaalingaw-ngaw sa buong bakuran. Tinatawag niya si Mara ng Mama at si Noel ng Papa Noel.
Isang pangalan na buong pagmamahal na tinanggap ni Noel at buong kagalakang ibinigay ni Elian. Si Aling Rosario, na dating pinapasa ng bigat ng nakaraan at pangamba, sa kinabukasan ay isa ng masayahing lola. Ang kanyang mga mata ay laging nagniningning tuwing nakikita niya si Elian na naglalaro o si Mara na abala sa kusina, naghahanda ng mga paboritong pagkain ni Noel. Wala na ang lamig sa pagitan nila. Napalitan na ito ng tunay na init ng isang pamilya. Para kay Mara, ang landas ng kanyang puso ay hindi naging madali. Ang sugat ng pagkawala ni Ili ay nanatili, ngunit hindi na ito isang sugat na humihila sa kanya pababa. Ito ay naging bahagi ng kanyang pagkatao, isang paalala ng pag-ibig na nagbigay sa kanya ng kanyang anak. Natagpuan niya ang tunay na kapayapaan, ang kapayapaan na tanggapin ang nakaraan, yakapin ang kasalukuyan, at buong pagmamahal na harapin ang kinabukasan. Ang pagpapatawad ay hindi lang para kay Eli o kay Elena, kundi para sa kanyang sarili. Ang pagpapatawad na nagbukas ng daan para sa muling pag-ibig, isang pag-ibig na binuo sa pundasyon ng respeto, tiwala, at higit sa lahat, walang kondisyong pagmamahal. Isang umaga, habang magkasama silang kumakain ng almusal sa hapagkainan, si Noel, si Mara, si Aling Rosario at si Elian, ang sikat ng araw ay sumisinag sa bintana, nagbibigay ng gintong kulay sa kanilang mukha. Kinuha ni Elian ang isang bulaklak na kanyang pinulot sa hardin at inabot kay Noel. Ngumiti si Noel at dahan-dahang isinukbit ang bulaklak sa buhok ni Mara. Nagkatinginan sila at ang kanilang mga mata ay nagsalita ng libong salita, ng pag-ibig, pagtanggap, at walang hanggang pasasalamat. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang pag-ibig, kapag sapat ang lalim, ay maaaring muling isilang mula sa abo ng pighati. Hindi nito binubura ang nakaraan, ngunit nagbibigay ito ng bagong kahulugan. Sa bawat bukang liwayway, sa bawat ngiti ni Elian, sa bawat haplos ng kamay, doon matatagpuan ang patunay na ang puso, kahit sugatan, ay may kakayahang muling magmahal at muling maging buo. Ang kanilang buhay ay isang awit ng pag-asa na umaalingaw-ngaw sa tahimik na bayan ng Bukidnon. Bago. Ang kanilang buhay ay isang awit ng pag-asa na umaalingaw-ngaw sa tahimik na bayan ng Bukidnon. At sa awit na yon, matatapos ang ating paglalakbay. Maraming salamat. Mga minamahal kong kapuso, sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Mara, Noel, at ng munting Elian. Mula sa pinakamadilim na kabanata ng kanilang pighati hanggang sa pinakamaliwanag na bukang liwayway ng kanilang pag-asa, kayo ang naging saksi sa bawat pagluha at pagbangon. Hindi madali ang isulat ang bawat kabanata ng buhay ni Mara, lalo na ang mga sandaling puno ng lungkot at akusasyon. Ramdam ko ang bawat kirot, bawat pagdududa, at bawat laban na kanyang hinarap. Ngunit sa bawat hirap, may natuklasan din akong buto ng pag-asa na unti-unting lumago, parang halaman na lumalaban sa matinding tagtuyot. Ang kwentong ito ay inspirasyon ng maraming pusong naghahanap ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Isang paalala na ang pag-ibig ay may sariling paraan upang maghilom at magpatuloy gaano man kalalim ang sugat. Ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng tunay na lakas. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa dalawang tao, kundi sa pagtanggap ng nakaraan at pagtatayo ng isang matibay na kinabukasan, kasama ang lahat ng alaala na bumubuo sa ating pagkatao. Sa kwento ni Mara, nakita natin na ang tunay na pananampalataya sa kabutihan ng tao at sa kapangyarihan ng pamilya ay maaring magpabago ng mga puso, kahit pa ang mga pusong bato. Ngayon, pagkatapos ng lahat ng ito, may isang katanungan akong gustong iwan sa inyo mga kapuso. Kung ikaw si Mara, kaya mo bang yakapin ang nakaraan at magbigay ng pahintulot sa pag-ibig na kailangang lumabas sa anino ng pighati? Handa ka ba sa isang ganoong pagsubok?
Ibahagi niyo po ang inyong saloobin sa comment section. Mahalaga po ang bawat opinyon ninyo. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, sana'y i-like at i-share niyo po ang video na ito upang mas marami pa ang maabot ng mensahe ng pag-asa at pag-ibig. Maraming salamat muli at hanggang sa muling pagkukwento.